Sinabi ni Kim Gon na makinig ang lahat sa kanya, dahil sisimulan na nila ang pananakop sa Murm. At kung sakali man na hindi sila magtatagumpay sa pananakop sa loob ng 1 taon, ang lahat ay magko-commit ng suicide. Naikinagulat naman ni Dangguang. At napapatanong na lang siya na kung ano itong nonsense na pinagsasabi ng ating bida. Ngunit agad naman siyang napatigil dahil tinanong silang lahat ni Kim Gon, na ngayon walang sinuman sa inyo ang gustong mamatay hindi ba? At dugtong pa ni Kim Gon na pagkatapos ay sisimulan nila ang pag-spitting out ng mga paraan upang masakop ang Murm sa loob ng 1 taon. Nang biglang nagangat ng kamay si Du Cholho habang tinatawag niya si Kim Gon, habang sa kanyang isip naman ay kailangan niyang mag-step forward upang sabihin sa ating bida na imposibleng masakop nila ang Murm sa loob ng 1 taon lamang. At tinanong niya si Kim Gon na kung maaari ba siyang magsalita at sabihin ang kanyang nasa isip. Ngunit agad namang sinabihan ni Kim Gon na hindi pwede. At dugtong pa niya na dahil mayroon akong pakiramdam na ikaw ay isang T. Ang ibig sabihin ng T tulad ng sa MBTI, isang tagapagpahiwatig ng personalidad, ibig sabihin na ang isang tao ay may analytical na diskarte sa mga problema, pag-iisip. At napawat na lang si Du Cholho, at akmang magsalita pa sana siya, ngunit pinigilan siya ulit ni Kim Gon. At sinabi pa nito na ang gusto mong sabihin ay imposibleng masakop natin ang Murm, tama ba? At sumagot naman si Du Cholho na oo, at tama ang mga sinabi ng ating bida. At sinabi naman ni Kim Gon na kita mo na tama ako, sabay mura kay Du Cholho na ikaw na freakang T-bastard. At napatahimik naman si Du Cholho, habang sinasabi niya sa kanyang isip, na what the hell ba itong T na sinasabi ng ating bida? Nang biglang hinampas ni Dangguang ang mesa, habang sinasabi nito na itigil na nila ito. Dahil kapag nakikinig pa ako ng ganito, ay mas lalong ang mga tuno ng mga salita ay parang naging mad bullshit na ang mga ito. Ngunit agad naman siyang sinabihan ni Kalbo na kung ano ang ginagawa nito. Ngunit di man lang ito nakinig at sinabihan niya si Deduk na sa totoo lang, hindi ikaw ang kinakausap ko. Ngunit sinabihan niya si Kalbo, na ikaw ginawa mo siyang cult leader nang wala ang aming consent. Sumagot naman si Deduk na hindi ko yun ginawa, ang cult leader mismo ang may plano nito. At mayabang niyang sinabi kay Kim Gon na ikaw maaaring nanalo kalaban sa nakaraang cult leader, ngunit para sakin ay hindi ko ito tatanggapin. Kung gusto mong i-acknowledge ko ang iyong kakayahan, ay kailangan mo munang makipaglaban sakin para sa posisyon ng pagiging cult leader. Sinabi naman ni Kim Gon, habang naiinis at bakas ang mga ugat nito sa kanyang mukha na ito ay napaka-ridiculous, at dugtong pa niya na ikaw, isa ka sa mga nag-summon sakin upang tulungan kayo sa pag-conquer sa Murm. At dugtong pa ni Kim Gon, habang tinatanong niya si Dangguang na kung sigurado na ba ito, sa maaaring kahihinatnin. At napatahimik na lang si Dangguang, habang sa kanyang isip naman ay na kung ano kaya ang gustong sabihin ng ating bida. Ngunit isa lang ang sigurado siya sa ating bida, ito ay mayroong kakaibang ability katulad ng dating cult leader. Habang si Kim Gon naman ay napasabi na lang na wala siyang sapat na bala, ngayon ay kailangan kong makipaglaban sa kanya gamit ang aking mga kamay. Habang tinitingnan siya ni Dangguang na tahimik lang, ay napapatanong na lang ito sa kanyang isip na kung bakit bigla ang yumuko ang ating bida. At biglang pumasok sa kanyang isip, habang sinasabi niya na huwag mong sabihin sakin na natatakot ka na ngayon. At dugtong pa niya habang bakas ang saya sa mukha nito, na alam ko na, ikaw ay gumamit lang ng ilang maduming pamamaraan upang talunin ang dating cult leader, ngunit ngayon, ito ay wala nang magagawa laban sakin. Habang si Kalbo naman na natatakot na pinagpawisan ay binalaan si Dangguang, na kung ano man ang iyong mga pinaplano ay wag mo na itong subukang gawin. Ngunit di man lang ito nakinig sa babala ni Kalbo, at patuloy lang sa paglapit kay Kim Gon, habang makikita naman natin si Kim Gon na tahimik lang. At tinawag na nga ito ni Dangguang sabay tanong niya kay Kim Gon na kung natatakot na ba ito sa kanya. Habang may nakakatawang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang tanong ay tinitigan lang siya ni Kim Gon, nang may namumulang mukha dahil sa inis, sa mga walang kwentang pinagsasabi ni Dangguang. Habang si Kalbo naman at si Monggo ay natakot na lang sa ipinakitang ekspresyon sa mukha ng ating bida. Ngunit si Dangguang na walang pakiramdam ay patuloy pa rin sa pagtatanong kay Kim Gon na kung bakit hindi siya pinapansin ng ating bida. At tinanong pa niya ito na kung natatakot na ba ito sa kanya.
Sabay tawag kay Kim Gon na chicken cult leader. At dugtong pa niya na kung kinakabahan na ito ngayon dahil sa kailangan siyang labanan ng ating bida. Sabay sabi niya na kung naduduwag na raw ang ating bida. At may pang-iinsulto pa nitong sinabi na kung umihina ba ito sa kanyang pantalon ngayon. Habang si Kim Gon naman na kanina pang tahimik, ay tinanong niya si Dangwang na kung iyon lang ba ang kanyang mga sasabihin. Ay maghanda na ito upang mamatay, sabay tutok niya ng kanyang baril. Upang sana'y patayin si Dangwang, ngunit sa di inaasahan ay bigla na lang tumunog ang telepono ng ating bida. Dahilan upang mapatigil siya sa kanyang balak, at habang tinitingnan niya ito ay napapatanong na lang siya na kung ano na naman kaya ang mensaheng ipinadala sa kanya. At nang binuksan niya ito ay nagulat na lang siya sa kanyang nabasa. Habang si Dangwang naman ay nakangiti, habang may pang-asar nitong sinabi kay Kim Gon na kung bakit hindi siya nito inaatake, at kung nabahag na ba ang buntot ng ating bida. At dugtong pa niya na baka isipin ng mga tao na ako ang masamang tao dito. Ngunit tinawag naman siya ni Kim Gon na oy. Habang tinatanong niya ito na hindi ba't gusto mo akong labanan, di ba? Sabay tayo ni Kim Gon sa kanyang upuan, at naglakad papalapit kay Dangwang, at nang makalapit siya ay sinabihan niya ito na sige gawin natin ang gusto mong mangyari. At dugtong pa ni Kim Gon habang may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha ay sinabihan niya ito na pero, sa isang kondisyon. At sinabi na nga ni Kim Gon na ang posisyon ng cult leader ay ang kanilang magiging taya, na dapat ito ay magiging masaya at hindi lamang ito normal na tunggalian, hindi ba? Sabay tanong niya kay Dangwang na kung bakit hindi ito sumagot. Sa mga tanong ni Kim Gon ay di man lang nakasagot si Dangwang, habang bakas naman sa kanyang mukha ang takot sa kanyang nakikita sa ating bida, at napapatanong pa nga siya na kung ano itong intense na kanyang nararamdaman, ito ba ay killing intent. Ngayon ay siya naman ang tinatanong ni Kim Gon na wag mong sabihin na natatakot ka na ngayon. Habang si Dangwang naman na di sumagot ay iba pala ang kanyang nakikita sa ating bida, ito pala ay ang malakas na killing intent ni Kim Gon na naging mga imahe ng mga demonyo. At dagdagan mo pa ng may nanlilisik na mga mata ng ating bida. Makalipas ang ilang oras at gumabi na, habang sa labas naman ay may mga miyembro ng Blood Death Cult na nag-uusap, at sinabi nito na ang duelo na ito ay sa pagitan ng Fifth Elder at ng former cult leader. At nagtanong naman ang isa na kung ang bagong cult leader ba ang kanyang tinutukoy. Hindi ba ito ay medyo kulang sa pag-iingat ang bagong cult leader? At sumagot naman ang kanyang kausap na hindi, dahil ang lakang sa pag-iingat dito ay mismong ang kalbong ulo na First Elder. Naging seryoso naman ang lalaki, habang sinasabi nito na iniisip ng karamihan na si Dangwang ay nakuha ang kanyang posisyon bilang elder dahil sa umaasa ito sa kanyang lubos na physical na lakas. Ngunit hindi ito ang buong katotohanan, at ipinakita na nga ang mga nakaraan ni Dangwang. Si Elder Dangwang ay may greatest strength. Habang may makikita tayong isang tao na sumigaw na mamatay ka na ngayon, sabay suntok kay Dangwang, habang si Dangwang naman ay sinabihan niya ang taong sumusuntok sa kanya na parang may insektong damapo sakin, sabay hamon niya sa lalaki na sige, bigyan pa siya nito ng malalakas na mga suntok, at sinabi pa ng lalaki na dahil sa patuloy na sumusuntok kay Dangwang, ang taong iyon. Ito ay nahimiti na lang dahil sa kanyang kapaguran. At makikita natin na ang lalaki na patuloy parent sa pagbibitaw ng malalakas na mga suntok. Ngunit tinayuan lang siya ni Dangwang, at di man lang siya napapagalaw ng kahit kaunti ng taong sumusuntok sa kanya, sabay hamon sa lalaki na napakahina naman, lakasan mo pa ang mga suntok mo. Sinasabi ng marami na ang kanyang tenacity ay kayang i-withstand ang atake ng isang tigre. Kaya nakuha niya ang bansag na sturdy fortress. Ang matibay na fortress na madali lamang na ma-withstand ang atake ng tigre. Nang bigla na lang may nag-interrupt sa kanilang pag-uusap at sinabihan sila na wala silang alam sa mga bagay-bagay, habang napanguso ang dalawa ay tinanong nila ang taong lumapit sa kanila na kung ano ang hindi nila alam. At makikita naman natin ang taong nagsasalita, habang pinagpapawisan ay sinabi nito na ang patungkol sa ating cult leader, ito ay napaka-terrifying na kapangyarihan nito. At dugtong pa niya na naroon ako at na-experience ko ito sa unang pagkakataon. At sumagot naman ang dalawa na kung ano kaya ang pinagsasabi ng mukhang puwet na taong ito. At ipinaliwanag na nga ng mukhang puwet na ang araw na iyon ay napakatahimik, at walang kahit isang ulap na tumabon sa napakaliwanag na kalangitan.
At nagtanong naman ang lalaki na kung sino naman ito. At kung bakit nasasabi nito ang bagay na yan. Ngunit di man lang sumagot ang lalaki habang patuloy lang siya sa kanyang pagpapaliwanag. At sinabi na nga niya na suddenly, ay may nagburst na isang mabilis na parang kidlat, sa noo ng dating cult leader, dahilan ng kanyang pagkamatay. At matapos ang ginawa ng kasalukuyang cult leader, ay doon pa lamang nagsimula ang totoong laban. Sinabi niya na sa tuwing gumagalaw ang kasalukuyang cult leader nila, ay sunod-sunod silang bumabagsak na parang tinamaan sila ng kidlat. At pinatay niya ito nang wala man lang kahit kaunting awat sa mukha ng kanilang cult leader. Kahit ang mga kalaban niya ay mahihina na matanda, ay pinagpapatay pere niya ang lahat ng mga ito nang walang exception. At iyon ay noong isang palayaw para sa ating cult leader ang tumama sa akin. Na kahit ang isang demonyo ay magkakaroon ng paninigas sa takot sa oras na makita ang pangyayaring iyon, kaya naman. Pinangalan ng Demon Terror ang kasalukuyang cult leader. At napasabi na lang ang lalaki, na ano itong nakakainsultong palayaw na iyan. At dugtong pa niya na sana, ay ayusin mo ang pagbigkas ng malinaw ang salitang iyon. Nang biglang pinatahimik silang lahat dahil sa papasok na ang kanilang cult leader at ang fifth elder. At napasabi na lang ang lalaki na nandito na sila. Ang duel of the century ay mangyayari na. Habang makikita naman natin si Kim Gon at Dongguang na nakatayo sa entablado upang simulan na ang kanilang laban. At ipinakilala na nga ang dalawa gamit ang kani-kanilang mga palayaw ang sturdy fortress na si Dongguang at ang Demon Terror na kasalukuyang cult leader. At may nagsabi pa na mag-ingat ka sa iyong pagbigkas ng salitang iyon. At tinanong na nga ni Dongguang si Kim Gon na kung handa na ba ito sa kanilang laban. At may pagyayabang pa nitong sinabi na kung handa na ba itong mabogbog. Ngunit sinabi lang ni Kim Gon sabay mura kay Dongguang na fuck. Ito ay napaka-ridiculous. Sigurado ako na ang lahat ng nandito ay busy sa kanilang mga bunganga sa ngayon. Hanggang sa isang putok na iyon ay sapat na upang tumahimik ang mga ito. At sinabi na nga ng namamahala na ang duelo na ito ay sa pagitan ng cult leader at fifth elder ay magsisimula na, ang duel na ito ay ayon sa kahilingan ng cult leader. At ipinaliwanag na nga ng namamahala ang rule, at ang rule ay simple lang, kayo ay magpapalitan lamang ng inyong mga atake. At ang isang matitirang nakatayo ay ang siyang tatanghaling panalo. Gayunpaman, ang mananalo sa duelo ay ang siyang magdedesisyon sa buhay ng natalo kung ito ba ay mabubuhay o mamamatay. At tinanong na nga ang dalawa kung sino sa kanila ang unang aatake. Sabay tanong ng namamahala, kay Kim Gon na cult leader ikaw na ang magdedesisyon nito. Ngunit biglang sinabi ni Dongguang sa ating bida at sa namamahala na kung nakalimutan ba nila ang kanyang palayaw. Sabay turo sa kanyang sarili na ako ang matibay na fortress at handa kong ibigay ang unang atake sa cult leader. Habang si Kim Gon naman na naghahanda na ay sinabihan niya si Dongguang sa kanyang isip na baliw ang bastard na ito. At tinanggap na nga ni Kim Gon na siya ang unang aatake, at dugtong pa niya na dahil sa kabaitan mo ay ibinigay mo pa talaga sa akin ang unang atake. Sabay sabi kay Dongguang na pupunteryahin ko ang iyong dibdib, at nakangisi naman sinabi ni Dongguang na sana ay wag mo itong pagsisihan dahil sa sinabi mo ito sa akin kaagad sabay flex ng kanyang muscle. At makikita nyo naman na bato-bato talaga, sabay hamon niya sa ating bida na lumapit ka na rito, at ibuhos mo na ang lahat ng buo mong makakaya. Sabay cover sa kanyang dibdib upang madepensahan ang atake ng ating bida. Sabay putok ng baril, ngunit ang kanyang paang punteriya ni Kim Gon. At nanigas na lang ang namamahala at si Dongguang sa ginawa ni Kim Gon. Habang nagtatakang tumingin ang dalawa sa ating bida na kung bakit binaril niya agad si Dongguang, dahil hindi pa nagbigay ng hudyat sa pagsisimula ang namamahala. Habang si Kim Gon, naman ay seryoso lang na tinitingnan ng dalawa, at nagtanong pa ito sa dalawa na kung bakit sila nakatingin sa kanya ng ganyan. Habang ang mga manunood naman at ang lalaki kanina na parang nadidismaya ay sinabi nito, na ito ay isang malakas na atake at wala ng iba. At dugtong pa niya na sa ataking iyan, ay hindi niya magagawang magalusan man lang ang katawan ni Dongguang. Ngunit bigla na lang sumigaw si Dongguang sa sakit ng tama ng bala, habang pinagmumura niya si Kim Gon. Habang ang lalaki naman ay napatahimik na lang, at nagtataka dahil sa pagsigaw ni Dongguang,
at sinabi nito kay Kim Gon na kung bakit siya sa paa inatake na malinaw naman niyang sinabi na sa dibdib siya nito aatakihin. Sabay mura kay Kim Gon. At galit na galit niyang sinabi kay Kim Gon, habang tumutulo ang luha sa ilong nito, tinatanong niya na kung bakit. Sabi mo naman na sa dibdib ko ang target mo. Ngunit sinabihan lang siya ni Kim Gon na iyon ba? Habang makikita natin na pulang-pula si Dongguang sa galit ay nakangiting sinabihan siya ni Kim Gon na iyon ay isang pagsisinungaling lamang. Na mas lalong nagpagalit kay Dongguang at napakagatlabi na lang siya sa kanyang inis at galit, habang minumura niya ang ating bida. At habang dahan-dahan na tumatayo, ay napamura na lang siya. Habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili na ipinapakita niya sa harap ng mga miyembro ng cult ang kanyang nakakahiyang side na ito. At dugtong pa niya na kailangan kong makatayo agad, ngunit ang kanyang paa ay ayaw nang sumunod dahil sa sobrang sakit ng tama sa bala ng baril. At sinabihan niya ang kanyang sarili na sa ganitong sitwasyon ay dapat maging kalmado lang, dapat ako sabay exhale ni Dongguang, at sinabi sa kanyang sarili na dahil ako na ang susunod na aatake. At mayroon na lang akong isang kamay at isang paa ngayon. Sabay sabi niya kay Kim Gon na ngayon ay ako naman ang aatake. At binalaan niya ang ating bida na kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Dahil ang aking suntok ay hindi kayang sanggahin ng basta-basta lamang. Sinasabi ko ito sa iyo dahil para itong pumupunit ng isang tigre, at pinangalanan ko ito ng naaayon sa Fist of the Tiger. Sabay atake niya kay Kim Gon, habang may namumuong imahe ng tigre sa kanyang fist technique. At makikita naman natin sa mga mata nito na determinadong makabawi kay Kim Gon, ngunit, biglang isang putok ng baril ang kanyang narinig, at agad na tumama sa kanyang kaliwang paa dahilan ng kanyang pagtigil sa pagsugod. Na ikinagulat na naman ng namamahala at ni Dongguang. At nanigas na lang ang mga ito, at napapatanong na lang siya na kung bakit umatake ulit si Kim Gon sa kanya, na malinaw naman ang kanilang rule na magpapalitan sila ng mga atake. Habang si Kim Gon naman na walang pakialam sa kanilang rule ay tinanong niya si Dongguang na kung anong klaseng expression ang nasa kanyang mukha ngayon. Ngunit agad namang sinabihan si Kim Gon ng namamahala sa laban na cult leader, sa isang one-punch style duel. Ang rule ay siyang magdedekta na kung sino na ang aatake. At di na natuloy ang kanyang sasabihin, dahil agad naman siyang sinabihan ni Kim Gon, nang may nakakatakot na itsura na sino naman ang may sabi ng ganyan. At tinanong niya ang namamahala na kung ito ba ay nakasulat sa Republic of South Korea Constitution or something. Na agad namang itinanggi ng namamahala upang di siya matulad kay Dongguang. Ngunit patuloy pa rin si Kim Gon sa pagtatanong na sabihin sa kanya kung saang article ito nakasulat o saang paragraph. Habang si Kalbo naman na nakikinig sa tatlo, ay piniling manahimik na lang at napamura na lang siya sa kanyang isip na ang taong iyan ay napakamakapangyarihan, na kahit ang demonyo ay matatakot, habang ang maliit na demonyo naman sa balikat ni Kalbo ay pinagpapawisan din, at napasabi na lang na marami akong natutunan sa iyo, guro.